Alala lalo na ako 'no, bilang magulang, bilang ina, nag-aalala ako sa araw-araw. Ano ba yung mga inaalala ko, yung mga Judith ko 'no, Judith Judith. Ayan, yung mga Judith natin 'no, yung mga bills 'yan. Ano pa ba yung, mga pambili ng gamot 'yan sa araw-araw, pag-aaral ng mga anak, 'di ba? Pinoproblema natin 'yan. Kaya naman talaga naman, alam natin sabi nga ng Panginoon ano, ano yung ating pinag-aalala. Basahin ko lang po dito sa Matthew 6 no, 32. Sabi sa kanyang salita, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. No, at sinabi niya sa verse 34, kaya wag ninyo ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Amen po ba? Yung pag-aalala po natin, ano, natural po yan, nararanasan po talaga natin. Pero, saan nga ba tayo hihingi ng tulong, no? Kundi sa Diyos na may gawa ng langit. Sino po yun ang ating Panginoong Jesus? Amen po ba? Amen. Kaya excited ako ngayon na ipakilala yung ating guest, no? Sa hapon na ito. Ayan. Ayan. So, ipapakilala ko siya. Galing po siya ng Dubai. Ayan, talaga namang napakagandang bata. Alam nyo, yung daddy niya nakapag-preach na dito sa The Hub of Christ Church, no? Si Daddy Papi. Ayan. Kung gaano ka-powerful ang daddy niya mag-preach, naniniwala ako, naisalin din sa kanya. Amen po ba? Welcome, Pastora Angelica Ricafrente. Ayan. At pag-uusapan po namin ngayon yung about faith, no? Living faith. Ayan. Kumusta ka naman, Angelica? Bea pala, in short. Nakamute ka po. After pandemic, akala mo okay na yung technology on my end. Pero, yes, hello po. Yes, I'm okay naman po. Dito ako ngayon sa labas. Sa Dubai. Yeah. Magandang Oo. hapon sa iyo. Hello. Magandang hapon din po. Hello, viewers. It's so Ayan. good to be here. Thank you for inviting me. Yan, Mhm. excited kaming makarinig galing sa iyo, Yes. no? Alam ko, mabubuhayan, no? Mabubuhayan ang lahat ng makikinig ngayon. Amen ba? Amen ba? So pwede ba nating magpakilala ka sa mga lahat ng nanonood, yung sino yung magulang mo, anong work ng daddy mo, ilang kayong magkakapatid? Yes. So, pangalan ko po si Bea. I'm from All for Christ Church. So, kung na-meet niyo rin po sila Pastor Jerry Veray, sila Pastor Tess, same church po kami. I'm 28 years old. Mukhang 18 lang po. Turning 29 this year. And ang parents ko po, so ang tatay ko po, full-time ministry. Pero yung pamilya po namin, ministry po talaga. Ang mom ko, she works on the side. So, she works in an oil and gas company. Glory to God dito sa UAE. Yun rin, same company rin po yung rason kung bakit napunta po sa dito sa UAE. So yeah, so Mm. ang tatay ko po, full-time pastor. Nanay ko, pastor rin po, with a full-time job. And ako naman po, full-time rin. Currently, waiting on the Lord for a job. So yan. Ayan po Wow. ang parents ko. Yan, si Papi. Ayan. Oo, si Nako. Daddy Pogi. Yes, Papi Pogi. Siya po yung nagpangalan sarili. Ayan, kaya naman excited kami, Bea, na makarinig sa iyo. Kaya umpisahan na natin, ano? Sige Ikaw po. ba saan ka ipinanganak? Ayan. Yes, pinanganak po ako sa Pilipinas actually. So, sa passport ko, sabi Mandaluyong City. Pero pumunta po kami sa UAE, 9 years old ako. Bata lang. Pero before that, Pilipinas ako, nakatira kami iba-ibang places rin. So, from Mandaluyong, pumunta kami ng Las Marinas, I think. Lumipat kami ng San Mateo, Rizal, at
Muntik mo nang maikot ang Pilipinas, ha? Luzon lang po. Oo, true. Oo. So, bali Opo, ilang, NPA kami, no permanent address. so, anong taon ka na nariyan sa UAE, nakarating sa UAE? Anong taon? 2006 po, mga 9 years old po kami. Wow, 9 oo. to 10. So, elementary days mo yun, ano? Yes, wala pa akong alam sa mundo. Ah, Dumating na kami dito. wala. Oo. So, ikaw ba nung kabataan mo, nakaranas ka bang madisiplina ng iyong magulang? Ano Oh, ba of yung, course. anong Mm. kind anong klase, no? Yung disiplinang naranasan mo? Siyempre kapag biblical teaching, 'di ba? Disiplina, may palo, May 'yan. palo talaga. May palo, may iba-iba, may magagandang mga ginagamit ang tatay ko. Minsan tsinelas, sinturon yung malala. 'Yan. Pero nung bata kami ginagawa niyo. Pero nung high school kami, hindi naman na kami nagsinturon. Pero usually 'pag ginagawa ng dad ko, lagi niya kami after ko umiyak, 'pag tumahan na ganyan, upo na kami tapos tatanungin niya, "O ba't ko ganito?" Ini-explain naman po niya pagkatapos. Pero yan, nakaranas po kami ng sinturon. Yan, Ayun. Tama ayos. naman yun, ano? Yeah, so Oh, true now that I think yeah. about it. Sobrang importante. Yes, oo. So, ikaw ay isang anak ng pastor. So, ano bang pakiramdam na maging isang anak ng pastor? Ah, Tapos kung tinanong niyo po ako niyan nung high school, hindi ko alam sasabihin ko. Pero ngayon, napakamalaking privilege po na lumaki sa tahanan ng mga pastor. Kasi buhay po namin talaga ministry. mhm, When I was born, my dad just went into full-time ministry. So, he followed the call of God to be a pastor. So, from very early on, talagang ministry po yung buhay ko mm. until now. How does it feel like to be a pastor's kid? A privilege, but also ang laking pressure. Pressure Siyempre, opo, talaga. pressure po Yes. talaga. Oo. Oo. We're I'm sure always ang thinking daming about what naka-relate people will think. sa'yo. Ang Oo, daming naka-relate sa'yong anak ng mga pastor. yes. Comment nga kayo diyan kung anak kayo ng mga pastor. Yeah. Mga PKs, magsalo-salo. Let's unite. Ayan. Opo. At ikaw Opo. ay may isang kapatid, 'no, na lalaki, 'no, yung eldest sa inyo, na Yes, yes. So, na-mention mo bunso na po may, ako. yeah, may Down syndrome, 'no? Ay, ano po, yung siblings ko po, so tatlo kami dati. Ate 3. ko, kuya ko, then ako. Tapos namatay po yung ate ko. Siya po yung Down syndrome. Tapos Ah, kapatid ko, then ako po. So ah. namatay po siya 2014. So pero nakasama mo siya ng ilang taon? Yes, nakasama po namin siya, and glory to God kasi miracle rin po yun kasi nung pinanganak po yung ate ko, kasing laki lang siya ng palm ng tatay ko. Tapos Oh. premature po yan, nasa ICU for a couple of months. She was not supposed to live actually. Ah. She was given maximum if she gets out of ICU, 7 years. Then nakwento Hmm, ng tatay ko, lumuhod po talaga tatay ko. Pangalan po niya Angel. So tawag namin sa kanya Ate Angel. uh-huh. So, lumuhod yung tatay ko, nasa hospital na. Sabi niya, "Lord, please, ibigay po sa amin si Angela." Mhm. Ganyan. Tapos, di ko alam kung bakit, pero nagsabi ng tatay ko, buhayin niyo po siya, bigyan niyo po siya ng more years sa buhay po niya. Mm. Sinabi ng tatay ko ata 21 or 23 years, nakalimutan ko. Pero yung miracle doon, dapat hanggang 7 years old lang po siya. Namatay po siya, 23 po Wow, siya ang nun. haba. Yes, so talagang kahit yung nawala na siya, may joy at peace ba? Kasi borrowed time lang po yun. Hmm. Yun, yun si ate. Then, Oh, kuya ko naman, 2 years older than me. Tapos ako naman. Audio engineer si kuya. I think pumunta po siya dati sa church nila po para tumulong sa audio. Po ano po, I gamitin na see. po ako. Oo. Ngayon, since nakasama mo yung kapatid mo 'no, na may Down syndrome, alam naman natin na nung araw 'no, hindi naman accepted yung mga ganong klase 'no? Ikaw ba nakaranas ng bullying? Nakaranas ka ba na, I mean yung treatment ba na hindi maganda sa mga kaibigan or sa kaklase?
Definitely, naranasan ko po yung bullying. Pero yung specifically sa kapatid ko po. So, fun fact, yung dad ko po, PWD. And then, uh, ang ate ko naman po, apart from having Down syndrome, she can't talk, she can't walk, she can't do Oh, anything. I Yes, see. so ang kaya tulad sa wheelchair lang siya. Tapos, kailangan pa namin itali yung kamay kasi kung hindi, susuntukin niya yung sarili niya. Oh, So, you can only imagine how it was being in public o kaya pag pumunta sa bahay yung mga klase ko, mga kaibigan ko, tumitingin po talaga sila kay Ate Angel. Tinitingnan nila kasi iba si Ate oo. Angel. So, yung Yeah. kinalakihan ko, ano, very conscious ako pagka ay lalabas kami. Kasi tingin talaga mga tao sa akin. Siyempre, Mm. she doesn't look like everyone else. So, I wouldn't call it bullying, pero they were definitely stares. They were Oh, I stares. see. Oo. Kumbaga nagkaroon ba sa part mo na nagkaroon ka ng insecurity? Ah, Merong gano'n? Yes and no, parang na-feel ko kailangan ko i-compensate. Kasi parang ako, okay naman ako, so kailangan maging perfect child ako. So, naging ganun po yung set ko. Oh, I see, oo. So, nag-aral ka ng elementary sa elementary days na tayo 'no? So, Sige saan po. ka ba nag-aral ng elementary muna? So, elementary po, nasa Philippines ako yan. Sa Christian school po kami para maka-discount pagpasok sa discount. Yan, para-paraan. To be By fair, faith. yes, by faith, dun ko natutunan yung mga memory verses. Yan. Ah, Every semester kailangan matutunan buong chapter. Ganyan yung kagandahan pag nag-Christian school. Yan. So, Christian mm. school po kanyan sa Marikina area. Sa San Mateo rin. Dalawang. Tapos grade 5 kami lumipat sa UAE. Grade Oh, 5 I pa lang ako. see. Ayan, So, Bea, hold muna kita. Babatiin natin yung mga bumabati sa'yo, Bea. sige! Ayan, si Rose Campoy, kapatid ko yan. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat dyan, mga kapatid ko kay Hello Kristo. po! Ayan. Ayan, si Tata Rans. Good Yan. afternoon din po, mga kapatid Hello ko. po! Ayan, sino pa? Ayan, I'm sure si Kina. Si Kina kanina binabati ka eh. Yung isa Oh, kong hello po! kapatid. Yeah. Ayan. So, sinabi mo 'no na nung nag-aaral ka nagmo-move kayo 'no? Palipat-lipat sa elementary pa lang 4 times ka na nag-move? How was Opo, it? 4 na beses. Nakasanayan po, pero at hindsight, 'pag iniisip ko ngayon, grabe rin pala. Wala akong kaibigan na matino, wala akong yung parang yung 'pag may high school reunion o kaya elementary, wala, di ako na-invite kasi hindi naman ako close kahit kanino. Kasi every year talagang naglilipat, di ba? Pero alam niyo po um, knowing now kung ano yung call ni Lord sa buhay ko, kasama pala yun sa pagka-equip ni God. Process 'no? Sinasabi Kasama po sa process. proseso, kasama siya Yeah, sa oo. proseso. So ikaw ba nung bata ka, very active sa school? Ano ba yung mga sinalihan mo? Ay, oo, very bibo ako, bibo kid kung bibo. Sali ko, sinabihan ko po student council, naalala ko naging vice president ako, hindi naman nila ako kilala in grade 4. Bibo nga eh, bibo. Bibo, tapos naging prefect, grade 6, tapos kasama rin sa mga sports, lalo na sports, malaki big on Proco Excel. So, Mm. mga sinalihan ko, iba-ibang varsity teams po from elementary po. Mhm. And then, nag-move na kayo 'no, sa UAE. Doon mo Mm. tinapos ang elementary mo, right? Yes. So, nag-move kami grade 5. Tapos natapos ko po yung elementary ko. So, from a Filipino curriculum, Mm. so God placed us, God moved us from the Philippines to the UAE. Hindi namin akalain na ilalagay kami ni Lord sa international school. Pero we would Wow. not have been able to afford that if it weren't. Oo.
Glory to God. Kaya pala yung accent mo kakaiba. Sorry, ta-try ko po yung best ko International magpadala. school pala yon. Wow, praise God. Accept ko na. Yes, glory to God. Opo, Praise opo. God. So, since move kayo ng move, paano ka nakapag-adjust? Dahil another, ano na naman yan, ibang bansa pa, ano? Paano ka Yes, nakapag-adjust? Eh, international school pa yan. Paano yon? yes. Nung una, hirapan ako mag-English. Yung first Yan, oo, struggle. yes, struggle is real. Tapos yung unang church pa namin napuntahan, Sri Lankan. So, yung Oh, accent ko, English accent, Sri Lankan. oh, Nakakatawa. Pero Filipino ko. Pero, ang galing lang kasi sa bawat season ng buhay ko, may nilalagay si Lord na tao para tulungan ako every time. So, naalala ko amen. yung English teacher ko nun, he's from New Zealand. He Uh-uh. looked Filipino, but he was from New Zealand. He helped me, guided me ang buhay. Grammar, he Mhm, helped me conversation in English up until grade 6, naging okay po ako. So, mhm, adjust of course sa lengguwahe. hmm, Pero in terms of sila in terms of being with people, hmm, naturally extroverted po kasi ako. So, bibo to the next level pag nag-meet ng mga tao. Ganyan. mhm, So, I took it on not as a scary thing, pero it was an exciting thing to meet people hmm. with different backgrounds. Ayun. I'm sure medyo Tanungin na po yung kapatid ko, iba po yung sasagutin niya. I'm sure na culture Oo. shock ka, no? May culture shock ba? Ay, opo, definitely. Ang mga tao dito lumalabas pag gabi. Oh. Sarado ang mga mall 1 AM. Nung dumating ako, sabi ko, ha? Nagulat ako. Dahil sa init, you mean? Dahil sa init? Yes, definitely. Dahil po sa inyo. Iba po yung Oh. kultura po talaga dito. Hmm. So, at the same time nung nandiya-diyan na kayo, nag-pioneering din ng church ang daddy mo. Yes, So, I'm sure nag-start hindi siya naging madali ano? Paano kayo nakapag-start diyan? yes, as a pastor's po, lagi well, kami sa family po namin, meron po kami laging devotional time. Yan, bawal kami pumunta kahit saan kapag gabi, 'pag 7 PM, yan, may Bible study kami. Then one day, nung isang araw, biglang sabi ni papi, "Start tayo ng church." Pero yung pagka-start niya, ano lang kami sa dining table lang, 6 lang kami nun. Parang So, life kuya group, gano'n? life group, pero kaming pamilya lang. As in, Oh. wala kaming kilala dito sa UAE. Oh. Ang trabaho ng tatay ko ay ng nanay ko, oil and gas company, wala masyadong Pilipino rin dun. Tapos yung church namin, Sri Lankan at that time. So wala talaga kami masyadong kilala. Tapos start kami, so nanay ko, tatay ko, kuya, ako, si Ate Family, Angel, yeah. then yung nag-aalaga kay ate, pamilya lang. Tapos Mm, parang Bible study nung una. mm. Di namin akalain. So, one day, sinabi ni Lord kay Papi na, lagyan mo ng chairs yung living room. So, inayos niya yung living room namin. Sinet up niya parang church. Tapos Mhm. natatawa yung may pumunta kasing, anyway, may isang parang one of the pioneers ng church. Yung early days, natatawa kasi wala talagang uupo. Pero sabi ko, Hmm. God, maglagay ka ng upuan dyan by faith. Wow. Tapos, the following week, tapos in less than a year, punong-puno yung living room niya. Oh, Mga tao, praise God. overflow hanggang sa hallway. So, dun po Wow. talaga nag-start. Pero, gusto ko lang po i-share na hindi po namin plan na mag-establish ng church. Pero ang call ni Lord, hindi ma-refute. That Yes. kahit anong mangyari sa buhay, pag binigay ni Lord ang calling natin, Amen. hindi mawawala. Pero Yeah. it's up to us kung lalakaran natin. So, Amen. akala namin pupunta kami ng UAE. Sabi kasi, Mm. yung promise kasi sa amin ni Lord was in Genesis 12. Sabi ni Lord, leave your father's house and I will bring you to the land that I am calling you to go. Yung hindi mo kilala ano, na lugar. Pero, yes, so parang si Abraham, mag-obey ka lang, one step lang. Pero di mo alam kung ano yung nasa kabila. Pero Yeah. one step lang ibibigay ni Lord. And yun yung nangyari po. Tapos, glory to God, looking back, hindi mo palang reason kung bakit. Yeah. So, yun po. Oh, by faith talaga 'no, yung kung Yes, paano kayo nag-start. yes. Pero at PK, wala naman kami choice. So, served kami with parents.
Serve Ah, kami. So, naalala ko yun, hindi ako marunong mag-drums. Binigyan ako ng drumstick ng tatay ko. O yan, mag-drums ka, wala tayong drummer. Tapos, mag-gitara ka. Di ako, kaliwat ito ako. Okay lang, sige go. Binigyan ako ng gitara pang right hand. Pag pastor's kid, talagang all-arounder. Nung mm, una, parang ayaw mo, pero later on, parang wow, kahit saan ka i-place ni Lord, pwede ka na mag-start ng yeah. church kasi binigyan ka ni Lord ng skills, experiences. Oo. Pero I'm sure 'no, hindi rin talaga madali dahil unang-una maraming taong dumarating sa bahay niyo. For sure Oo, dahil 'di ba, dumami, eh. So, kaya anong po. naging papel mo naman doon? Dumating po sa point na bukas lagi ang door po. Which is normal naman for a pastor's kid, pero laging may tao sa bahay, may nakatira sa bahay. Dahil rin yung mga inaalagaan namin dito sa ministry, mga OFWs, mga walang pamilya, talagang pumupunta po sila sa bahay, para Mm, mag-dinner, ganyan, para mm, may kausap, pag Christmas, yan, palaging may tao sa bahay. So, syempre, kahit sabihin kong nakasanayan namin ng kapatid ko, syempre, hindi pa rin madali na nila privacy, ganyan. uh-huh. Tapos, at the same time, I'm figuring out kung sino ako Oh, beyond everything. So, naalala ko niyan, pag nasa church ako, di ko alam if I was myself, ganyan, pag lumabas ako. Basta yun yung parang nag-travel ko as I was growing up. Like, I had to be a certain person. I had to put parang a mask back. Be the perfect mm. child as a pastor's kid. Explore ko Kailangan pa yung perfect. sarili ko sa labas. Oo. Pero di naman yung pa-finish ng parents ko. It's more the environment. So, Hmm, ayun yung struggles ko sa buhay nung bata ako. oo. Grabe 'no, talagang adjust-adjust 'no? Oo, Sobra. lahat ng pastor's kid, 'wag kang mag-alala, naranasan nila lahat 'yan. Yes. Yeah. Ayoko nga yung sinasabi ng mga may statistics na sinasabi na 70% of the pastors kids end up I wouldn't use the word rebellious, they would choose a different path of life. And for me, I understand why ba kung bakit nila gagawin yun. Pero nabe-burden din ako para sa kanila kasi grabe yung generational calling, anointing na nami-miss Yeah. out nila. Pero gets ko rin na ako, malaking struggle coming Mhm. from a pastor's household. Mhm. Grabe Ganun po. 'no? Oo, Yeah. oo. Eh, at the same time nung bata ka, I understand yung daddy mo, eh, na-involved ano ba siya, na-involved dun kaya siya napilay? Yes, Ah, naano ah, po siya, he had an accident, a car accident that led him to go through a total hip replacement. oh. So, oo. So now may claim po siya, eh, para lakad po siya ng maayos. Pero, Mm. testimony po niya yan for another time. Invite niyo na lang po siya. Pero nakulong po siya no'n. Nabangga siya kasi lasing siya no'n. Ta's may Oh. namatay sa kabila. Oh. Ta's kinasuhan siya, incarcerate siya sa Muntinlupa. Ayun, isa So yun sa this mga experiences mo 'no, na nahiwalay ka sa papa ay, mo. hindi po, experience ng kapatid ko. Ako naman po yung prutas nung lumabas po siya. Ah, Lumabas po siya ng November 1994, 9 months later, September. So, ikaw na lumabas. Ayun, naka-skip ka pala. nabilang ko na. Opo. Oo. Pero nung bata ako, hanggang siguro 5 years old, ministry po namin, sa kulungan po. So, kung bumabalik po yung tatay ko po, sa kulungan para mag-minister ng mga Hmm. tao na nandoon. Sa bata mong edad, ikaw ba, eh, nag-question 'no, sa Diyos na, "Lord, bakit ganito?" Gano'n? Meron ka bang, gano'n na Good question po. A lot of my friends have asked me that over the years, pero I would nangyari naputol? lang test. Pakiulit, please. Hello po? Hello? Paki okey. Sige po. Pakiulit. Yes. So, for me po, I would
honestly say na never ko po question yung existence ni Lord. Mhm. Kine-question ko yung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay, pero yung mere existence ng Diyos, hindi ko po question kasi pinalaki po kami ng magulang namin na open po sila. So pag wala kaming pambayad sa kuryente, open yan. Sabihin nila, let's pray. So kukunin ka, bata pa ako ng 4 years old, tara pray tayo, ni dati yung pambayad dito, ganyan. O kaya kapag kailangan ng pambayad sa school, Aha. ganyan. Tapos makikita ko last minute out of nowhere, biglang may invite si papi para mag-speak, ganyan. Tapos merong biglang magpo-provide talaga si Lord at the right Amen. time. So, how could I say that God's not good? So, Amen. kahit wala akong relationship with God growing up, kasi 17 years old po ako nakakilala talaga kay Lord ng personal. Mhm. Kahit wala, alam ko po na may Diyos. So, Amen. Praise God. I give Talaga credit naman. to the parenting ng nanay tatay ko. Oo, sabi ni Rose, "Ayan ate, magno-nosebleed na tayo niyan." Uy, wag naman. Ginagawa ko po yung best ko po. Wag naman, sorry na Naka po. nakakatuwa, hindi, natutuwa sila. So, Okay. So, dun naman tayo nung nag-high school life. Ayan, high school life. Oh, my high school life. mukhang high Kamusta school pa rin. yeah, mukhang high school ka pa rin. Hindi pa Ayan, ako nag-graduate. yun. Ano namang pinakamasayang yugto nung iyong high school? Ayan, Bea, kailangan i-share mo yan. Share ko na ba po lahat? Masaya? Siguro po yung exploring. Ano po pag high school kasi exploring stage yan. Okay. Um, pero, Andiyan na ba yung ano, mga crushes mo, mga huh? MU mo? Nandiyan na ba Crushes? yan? Ah, Grade 3 pa lang ako, may crush na ako. wow, Sorry, kakaiba. papi. Papi. Pero mayroon. Siguro MU na. Bata pa lang po. Feeling ko early po ako nag-start sa ganyan. So, Okay. on the other side, so mukhang maayos yung pagpapalaki sa amin. Pero, madami po akong tinatago growing up sa parents ko po. So, Aha. pag sa church, serve ganyan. And one side, parang pastor's kid na maayos. Pero behind his back, I'm exploring who I am outside. So, how does that look like? I would entertain guys. Kaya kahit pinramis ko sa tatay ko na hindi ako mag-boyfriend hanggang matapos ng college. So, ganyan. Tapos, I would napapaalam ako kunyari. Sa lahat naman, feeling ko di naman ako nag-iisa dito, diba? Sino dito may mga sikreto ng high school, i-comment nyo sa baba. Comment nyo yan. Pero, hindi ako nag-iisa dito. Pero, kunyari papaalam pero yung rason iba, ganyan. So, pero MU-wise, siguro meron din po akong mga in-entertain. Mhm. Kung Mhm. nanonood yung best Yay! friend ko, matatawa na lang siya pa. Sorry. Opo, may mga in-entertain po ako na hindi wala sa church, hindi Christian, ganyan. Aha. Pero pag ganyang age kasi po talaga parang figuring yourself Kaya out nga po. exploring ano, exploring. Explore. Pero I would say also, you said kasi po, unforgettable moments. Um, though I'm grateful sa mga lahat na nangyari po sa akin. Pero honestly, my high school life is not good. Kasi kasama na dun sa paglipat every year. So, Yeah. ibang school ako ng first year high school, second year, third, fourth. Iba-ibang schools po ako dun. May rason din kung bakit kami lipat ng lipat. And yun po, na kasi po nabully po ako, nabully po yung kapatid ko, ganyan. So, maging welcoming po tayo sa mga Pilipino na hindi marunong mag-Tagalog. Kasi nung bata po ako nabully po ako kasi nga sabihin nila, um, nosebleed o kaya, arte naman yan. Pero hindi lang talaga kasi ako marunong Yeah, natural mag-communicate na. siya. Mhm. Hindi siya Mm. anong magagawa ko, 'di ba po? And English is I just wanna share this sa mga viewers ngayon na, tawa lang tayo about the English thing, pero matuto po tayong kasi hindi po natin alam baka i-send kayo sa ibang bansa ni Yeah, Lord. oo, oo. Baka i-entrust kayo ni Lord, hindi Pilipino. Kaya Yeah. i-consider natin yung lengguwaheng English just as a language. Language lang yan, same as Tagalog. So, Mhm. anyway, Ayan, meron it kayong tip impacted kay me Bea. immensely.
Meron silang Mag-English tips po sa kayo. inyo, yeah. Yes, ang youth ministry po namin, pinapalaki po namin yung mga bata namin na mag-communicate in English. Why? Kasi pag marunong sila mag-English, mas magaganda ang mga trabaho na makuha po nila. Tapos makakapag-minister pa po sila sa ibang klaseng tao. So, yun. On the side, wala na Ayan. po yun. Yes, nabully po ako noon. So, Pinoy school po ako ng first year high school. Tapos, unang araw ko palang naalala ko po. Bibo. Usual Bibo. Bibo, hi, ganyan. Tapos, may umausap sa akin. Sabi niya, saan ka? Saan school ka? Bago ka, diba? Sabi ko, yeah, I'm from Cambridge. Ganyan, ganyan. Tapos tinignan ako ulo hanggang paa. Gawa yan. Tapos wala, hindi na nila ako nagusto. Top of the food chain pala yan. Isang bagay kasi yung mabuli sa high school. Isang bagay rin mabuli ka na, ako, Pinoy kids ba? Ah. Ganyan. Pero, kung may mga kausap akong mga matatanda na, don't worry, it will all make sense. Pero, relatable din po ito para sa lahat. Pero honestly, yung mga maliliit na bagay na nangyari sa anyong bata ko, compounded siya. And what I had to heal from when I was an adult was those rejection issues, like insecurities, feeling like I had to adjust based on how I felt people wanted me to be. Yung mga ganyan. I had to deal with that when I was older, so much so that I was like, God, hindi ko nakalala sa sarili ko, sino ba ako? Kasi mag-shapeshifter ba? Chameleon yan. Kung sino ako kailangan, kunyari sa church, ganito, sa high school, ganyan. Iba-iba. Nag-a-adjust ako. Ayun. May tanong dito sa'yo, Bea. Ang sabi, meron bang, Go! sabi ni Sir Wella, no? Samuel, meron bang nanliligaw sa'yo na another na ibang lahi? Yes po. I remember entertaining someone from Thailand, Canada. May ibang lahi rin po dun before. Pero, Di mo pinatek naman ako ni Lord. type. Hindi naman po. Kasi, hindi naman po sa hindi type. Pag kinakausap ko, nakikita ko yung tatay ko. Ano yan? Nakikita ko sa utak ko yung tatay ko. Ano yan? Opo. Ayun. Ayun, oo. Nabanggit mo, no, na Glory ikaw to ay God. nabully nung ikaw ay high school. So, paano mo na-overcome yun, yung bullying na yan? Para sa mga nakikinig sa atin at nanonood, no, na nakakaranas din ng gano'n, paano mo siya na-overcome? I would say during those times po, I did not overcome it in a sense na I allowed it to define me, to eat me up. Pero it was that very reason kung bakit ako napalapit kay Lord. So yung struggles ko with rejection, when I encountered the love of God in my life, and I encountered God when I was in high school. Right after graduation, my friend invited me. She was sleeping over at my place and she said, uy, may kailangan akong kunin. And yung place na yun, sa youth service pala. So, pupunta kami. And there, I encountered the love of God, gave my life to Jesus, and the rest was history. But how I got through it, I would say, it wasn't pretty during the time I was going through it. May healing process after. Pero when I said yes to Jesus, doon ko na na-realize talaga na, wow, mahal naman ako ni Lord. Hindi ko kailangan Amen. mag-adjust para mahalin ako ni Lord. I can come as I am. So, kung teenager ka man or high school, and you're currently going through any type of bullying, it doesn't even have to be in school. Maybe sa mga kamag-anak mo, feeling mo hindi ka tanggap, ganyan, lalahanin mo lang. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Lord. At lahat ng pinagtataanan mo, God can turn things around for good. One of the verses that I would hold on to is in Genesis 50, verse 20, and it says, the enemy meant it for evil, but God meant it for good, the saving of many lives. Yeah, praise God. So whatever the enemy comes
kill, steal, and destroy. When the Lord comes in, wala. Yeah, praise God. Magagamit pa lalo yung mga pinagdaanan. Thank God So, talaga Lord dahil, talaga. nakakilala ka sa Panginoon in the right time, 'no? Na yung nasa Absolutely. struggle ka, pero eto merong, nag-invite sa'yo, 'no? Kaya 'wag nating i-underestimate talaga yung mga nag-i-invite, ano? Totoo I po yan, totoo po yan. Yun, oo. Paki-elaborate mo Mm. nga 'yan kung papaano yung nag-invite sa'yo, naitanim ka, 'no? Naitanim Yes po. So, kahit ang ano po, naitanim sa Panginoon yung faith mo, 'no? Nagpatuloy ka. mm. I think it takes a village to raise up a child. So, lahat ng tinanim ng parents ko growing up, during that moment, that specific moment na I finally encountered God, feeling ko dun po talaga nag-make sense lahat. Namunga at bumukas po yung mga mata ko. Pero na-invite ako ng kaibigan ko, hindi nga rin niya sinasadya eh. Pero napunta pa rin ako. Then, now that I think about it, oo nga, no? Hindi natin alam yung pinagdadaanan ng mga tao. Ah, kung embarrassment lang naman yung kailangan nating lunukin, gawin na rin natin. Kasi hindi Mhm. natin alam kailan natin sila ulit makikita. Di naman promise sa atin ang bukas, di rin promise sa kanila ang bukas. So, mag-invite lang ng mag-invite. Di naman tayo yung nire-reject nila. Hindi si God, if ever. Yeah, Pero keep oo. inviting. Kasi ang dad ko, nag-save. Alam niyo po ba ang story ng tatay ko? Na-save po yan. Napunta sa church kasi may gusto siyang girl na gusto niyang Oo, ligawan. oh, may paraan ano? In-invite siya sa church, hindi niya alam ma-encounter niya si Lord. Oh, Ma-encounter niya yung love na hinahanap niya. Oo. ayun, oh, 'di ba maganda? Oo, kaya Ang 'wag nanay ko nating rin. Oo. aha, Sige po. praise God talaga Opo. naman. Bea, sa edad mo na 'yan ano, na you are 20s 'no? Ikaw Yes ba'y po. naging serious sa isang relationship? Meron ka na bang naging serious relationship? Yes po. May best friend po Ay, ako ang haba ng post dati. mo, ang haba ng post mo. Ay, hindi po maayos yung ending. Um, Kaibigan ko po siya ng mga 12 years. Tapos, 12 years? after nun, opo, friend lang yan. Hindi pa siya best friend. Tapos, ayun po, niligawan ako afterwards. I prayed about it, said yes. Pero ang ending po nun kasi he ended up cheating on me po. So, Hmm, that's the other side of the face of your God love that I had life, your love life. experienced after that. Yes po. Yeah. Yeah, so yun po. Kaya nga Nakamahabang sabi kwentuhan pa po sabi yun. Bea, try and Off cam. try. I'm okay. I've gone to a point na I love my single life. Oh, Talaga po. gano'n. I love being with the Lord. Pero, yeah, God has different plans also. So, Hayaan mo, may nakalaan si Lord sa'yo. amen. Amen. Amen, Okay. amen. Totoo po yan. Uh-huh. Yes. Tapos Mhm. bale nag-college na tayo 'no, nag-college ka na. Saan ka nag-college? So, nag-college po ako sa Malaysia, sa Monash University. I took up International Relations and Communications. So it was a course na ngayon hindi ko naman ginagamit na. Kasi pero kinuha ko siya kasi, when I was thinking about which course to take, I knew that I had a heart for people and I had a heart for nations. So that's why I ended up taking up international relations. And the Hmm, reason why I went to Malaysia, it was not planned. Same like hindi rin planado na lumipat sa UAE. So ang nangyari po, nag nag-aaral na ako ng kolehiyo sa Dubai, tapos mhm, tinanggal ng school yung course ko po. Kasi wala po akong choice, pero lumabas ang money. mhm, Otherwise, I would have had to take a different course and that was not in my heart. So I prayed about it and God led me to Monash University in Malaysia. Then dun na nag-start po yung talagang umingan. Dun po ginrow ni Lord yung heart ko for the next generation.
Doon sa Muslims po, nag-serve po in campus ministry, ganyan. Up until later on po. So, university-based college days ko sa Malaysia. Tapos after graduating, I go back to Dubai, and then God called me to go to Manila. So, I was in the Philippines for 5 years. Nakabalik ko lang ng Philippines. So, yun po yung just an overview po ng buhay ko po. Pero college yan, madami po akong unforgettable mo. Oh, Sobrang sige nga, dami. share naman dyan. Oh, wow, wow, wow. Galing ni Lord pag naiisip ko now. Dun po nag-start na dalhin ako ni Lord sa mga iba't ibang bansa. Kahit hindi ko Oh, naman I po see. afford, as in, hindi ko po, wala po akong pera, pero dinala po ako ni Lord so una sa Malaysia, and then from Malaysia, I remember I did an exchange program na padala po ako sa Netherlands, napunta po ako sa Netherlands for a couple of months, and then because of that, I was able to travel in that region. And then, yeah, so dinala po ako ni Lord sa iba't ibang lugar. Yung Wow. isang unforgettable moment ko po siguro na nasa Amsterdam po ako. I think it was in Leiden. Tumingin ako sa labas ng window, umiiyak ako kasi during that time, feel ko hindi ko talaga deserve ko. Umiiyak ako, and then it felt bad say that I can say continue to obey, continue to trust me, and this is only just the state of what I have in mind. And then we made me look up beyond, kasi I was overlooking a really nice view. He said, as far as your eyes could reach, even further. That's what I mean. Wow. And so, pero alam niyo po, over the years, you think the best is the promise, pero the best that you get to experience is the promiser. Sobrang cliche, pero totoo. Siyempre, nagka-heart ko, sige Lord, dalhin niyo po ako kahit saan. Sige Lord, do better for ministry, Lord. Sige po, I pray for greater favor and blessing on my family so that we can step into more territory. Pero all that, yung proseso ba, even until now, the best mga experiences, mga private encounters with God, yung mga moments with Lord. So, the Wow. best promise is the promiser. So, I experienced that in college. God brought me to different countries, brought me to Myanmar. I studied all for a couple of months. Different nations. And God was really building my faith during that Praise. time. Because I remember I wouldn't have money and God would say go. And I give credit to my parents kasi I grew up that way as well. So, nakalala ko, pag may mga tao na parang worried sa pera, parang hindi ko alam, parang there's certain grace, there's a certain grace on my life not to worry about finances because I've always been God for me. Like there's a verse in the Bible na I hold on to. It's in Psalms 37. Sabi doon, I have never seen the righteous forsaken. Totoo. And so for me, my responsibility to the Lord, walk by faith on my side, provision ni Lord darating. And Amen. hindi ko yan sinasabi dahil bata lang ako, dahil maganda ang buhay, pero naranasan ko rin nung sa Pilipinas ako, wala na akong pera. 20 pesos na lang. Kita ko mag-provide pero naalala ko po, ayun, makulay rin ang buhay ko. Mamaya pag-usapan ko natin. Buhay ko sa Manila. Pero university day, doon siguro ni Lord binigay. Pinakita ni Lord a bit about my calling. So yun. Wow, praise God. Well-traveled si Bea, no? By the grace of God. Talagang Comment dinala nyo ka nga sa kung gusto niya nation. mag-travel. Oo nga. Sabi nga dito sa comment sa'yo, Oo. lahat po ay may itinadhana. Basta't maghintay ka lamang. Oo. Parang kanta yun ah. Basta't maghintay ka Totoo. lamang. Songerist pala po si. Songerist pala po siya. May isa pang Yes. nag-comment sa'yo, friend to best friend to love best friend. Oh, wala na To yon. Peter. Wala to na siya. Bye. Ayan. Praise God talaga, no? Dahil talagang sa iyong paglilingkod, sinamahan ka ng Panginoon. Yes.
kahit sa iba-ibang bansa, no? Yung provision niya, nariyan, ano? Kahit na sa tingin mo wala ka, pero may dumarating. Yes, amen. Diba? Wrote this during my devotion kahapon. And sabi ni John Wesley, if you know John Wesley, God does nothing on earth except for answering a believer's prayer. And God wants to bless us. And it's not some prosperity gospel. When it's in line to the will of God, pag pinapollow natin yung calling ng Lord, when we are, ang command lang naman ni Lord, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all your mind, and then love your neighbor. Gawin mo yung dalawa lang. Honor Him with your life. Listen, it will be so natural. Of course, may mga anxiety, may mga worry pa rin sa buhay. May mga, Lord, bakit ko ito gagawin? Ano mangyayari sa akin bukas? What about next year, Lord? Paano na yung ipapamana ko sa mga anak ko, yung mga ganyan, paano yung trabaho ko, edukasyon ng mga, that's not your responsibility. And I'm still very early on in my life of faith. But I have never seen anyone, any righteous love. So, pwede natin panghawakan yun. Comment nyo kung gusto nyo pumunta sa nation. Yung mga impossibility ng mga dreams nyo. I-comment nyo yan. Because we're all called to live by faith. And God is in the process. He loves you. Amen. The prayers of the righteous. Yan, siguro i-explore mo pa yung ano, no, yung living faith na yan, ano, kung ano yung naranasan mo para yung viewers natin lalo pang maliwanagan, ano. So I give you the floor na lalo mo pang i-expound, no, yung living faith, ano yung mga naranasan mo, Bea? Yes po. So after university, kwento po muna ako. So after university po, naalala ko nag-start po kasi yung practice po doon. May mga life groups na rin nagsa-start. Tapos, ayoko umalik ng village. So, ano nang next? Hindi ko alam. Ano na po next? Anong gagawin ko sa kurso ko na international relations? Hindi kasi ako maplano. Kaya alam ko namang binabago ko. Growing, more spontaneous po talaga ako. Hindi po ako planner. So, Lord, anong gagawin ko sa buhay ko? Tapos, alala ko may nag-prophesy na, you're gonna spend more seasons here in Malaysia. Akala ko, during that time, yun na yun. After ko matapos yung college ko, mag-stay ako. Pero may plano iba sa Lord. Wala akong hanap ng trabaho that time. So, balik ako sa Dubai. Balik ko sa Dubai, nag-apply ako ng trabaho in social media marketing. So, tapos, I was about to sign my contract. Nagkasakit yung lolo. So, he had cancer. So, mom told me, "Nak, uwi muna tayo 2 linggo. Before ka mag-sign ng kontrata, nag-sign ka na ng kontrata, nahirapan ka nang umalis." So, ibig sabihin nun, sabihin ko no, i-reject ko yung mga contract, yung job offers and all. Para lang bumisita sa lolo ko. Anyway, after story short, papak ako ng bags. 2 weeks lang yun dapat sa Pilipinas. Papak ako ng bags. And I felt the Holy Spirit say, but still small voice, you are to move to Manila. It is your training ground. It will be your training ground. Training ground. Again, training ground. Hindi ko alam, ano ba training ground? And usually, pag naririnig ko yung boss ng Holy Spirit, denial pa ako niyan. Sabi ko, boses ko lang to kasi gusto ko mag-observe. So, usually the way to test yung mga naririnig natin kung galing kay Lord, i-test nyo sa Bible, test nyo sa character ni Lord, and then i-test nyo through the leaders na ask for. So, yun yung ginawa ko. And then, second, my Devo, the next day was in Genesis 12, which is, leave your father's house, and I will bring you to the land that I am calling you to go. So, sabi ko, hindi pa nagtutuloy. So, binring up ko sa nanay ko. Sabi ko, ito po yung sinabi sa akin ni Lord. Sabi niya, well, nasa Bicol tayo for 2 weeks. Pag nakakuha ka ng trabaho sa Manila, by then, I guess si Lord yun. Tingnan natin.
So, yun yung nangyari. So, umuwi kami sa Pilipinas. Nag-send ako ng mga emails. And lo and behold, so again, nag-obey lang ako, one step. So, nag-pack lang ako as if I would be staying in Manila. But I had a return ticket. So, nasa Bicol kami niyan, bisita ko yung lolo ko, ganyan. Tapos nag-send ako ng CV. Tapos may isang nag-reach out. And this one, I'm not even joking. And I am a fresh graduate. I do not have any experience. And the word of the Lord that He gave multiple times is, I will open doors no man can shut. But the one that reached out to me was an advertising agency that was the top number one agency in the entire Philippines. Wow. Apparently, they had a program and they opened, they were, the applicants were applying na since April pa. When I Mhm. sent an e when nag-send ako ng email, it was the last week that they were accepting applicants from April, September na 'to. Wow. So the day that I sent an email was the day that they were gonna close applications. Wow. And cut the story short, 7 different process ng interviews. And out of the 2,000 applicants, 13 of us got in, including me. And I had Wow. no experience. It was all Mm. God. And God assured me, if I am calling you there, I will be the one to sustain you. And parang confirmation lang na, okay, dito talaga ako dinadala ng Lord. Siyempre, ang pamilya ko hindi okay sa kanila. Kung may minute ka diyan, kailangan ka namin dito sa UAE, wag ka diyan. Yan. Tapos ang word ni Lord sa akin was, ah, if even, ang naalala ko sa Matthew, um, if you forsake, something along the lines that if you follow what your parents want more than me, then you are not worthy of me. Something like that in Mhm. Matthew. Hanapin ko later on. So, yun yung word sa ano. So, syempre parang nag-disobey ba ako kasi ayaw kulang ko. Ganyan. Syempre kasi worried sila. Mababa naman sweldo sa Philippines. And that Yeah, time, kasi oo. kailangan ko, oo. Pero because naalala ko yung sweldo ko noon. So, yung offer sa akin sa Dubai, mataas. Di ko alam kung bibigay ako ng number. Sabihin natin na mga 80,000 pesos per trip. Pagdating ko dito, yung kinuha kong trabaho is 15,000 pesos. Yung kinuha ko, wala akong trabaho. Pero Oh. because of 15,000 pesos, glory to God, nagkatrabaho. Pero doon talaga nag-start yung living by faith ko in the finances, the area of finances. Yun po. So, dumating ako ng Mm. Pilipinas, katrabaho ako, Yeah. ganyan. Right. Um, yes, pero it was, during that time, naghahanap ako ng church ba na mapapasukan. Nakatira kasi ako sa Mandaluyong, sobrang layo ng home church namin. Eh ako kasi pag nag-serve ako, pag nag-commit ako, pag nag-stand ako sa church, halos araw-araw ako nandiyan. Mm. Mahirap, malayo ako. Yeah. So sabi ko, God, ano po yung will mo? Tas 3 months yun, wala akong church. Sabi ko, God, this is so the opposite of your character. Why would you place me into a, a land na walang community? Kaya ako sa night church kid, kailangan ko ng community. Tapos, naalala ko nagluluksa ako sa Starbucks noon. Iyak-iyak ako, divo-divo ako dun. Tapos binuksan ko yung phone ko noon, Instagram, ganyan. Tapos biglang may nakita akong invitation from favorite church. So, invitation, you're invited to come to church, ganyan. Sabi ko, sige na nga lang. Nag-try kasi ako ibang church, pero ang tagal nila mag-reach out. Nag-sign up ako mag-life group, ganyan. So, yung mga nasa ministry ng ushering o yung mga nagre-reach out sa mga VIP, tawagan mo sila agad. So, ayan, iyak ako, wala, hindi ako ka-plant ng maayos. Anyway, nakita ko yun. Tapos, nag-book ako kaagad ng Uber pa niyan that time. Uber, yan. Pumunta ako. Tapos na-realize ko, 10 minutes away lang po. Then, 10 minutes away, encountered God, and I prayed, God, this is the church for me. It felt like the easiest yes. I still prayed about it. I still sought the Lord. And I remember, so the name of the church is Favorite Church. I remember during that one time we had a worship night. And may fishbowl.
Tapos sa fishbowl na yun, may mga memory verses. Kuha lang ako. This was the time nagpe-pray ako kung ito ba yung church ko. Tapos, yung kinuha ko yung isang papel, nakalagay doon, and you will find favor in the sight of blah, Wow. blah, blah, blah. So, God kayo talaga. So, yun, na-plant ako sa favor. This was in January. So, dating ako Pilipinas, September. January ako na-plant. Tapos po, alam niyo po, um, hindi ko akalain na yung rason kung ba't ako sa Pilipinas is iti-train ni Lord ako sa ministry. So, Hmm. naalala ko nun, nung nag-quit na ako dun sa trabaho, um, ah, wala akong trabaho for 7 months. Mhm. Wala akong pumapasok na pera. Savings ko halos maubos na po. Actually, ubos na. Ubos na. Pero nakakapag-cafe-cafe pa rin kasi grabe provision ni Lord. Biglang may nagbibigay ng mga Starbucks card, ganyan. Oh, hindi ko na ginagamit, sa'yo na lang. Mga ganyan. Naalala ko one time, 70 pesos na lang sa tao ko. Pumunta ako ng grocery, yung tinitingin ako. Sabi ko, hala, gusto ko ng yung favorite cereals, Frosties. Yeah. Tinignan ko yung 55 pesos. Ito, wag na lang. Bumili na lang ako ng tuna, pati banana, para pagkain ko the next day. Not even joking. Walking back, pabalik sa bahay, may tumawag, Grab delivery. Tapos Oh. sabi, "Ma'am, may delivery po kayo." Tapos sabi ko, "Wala po akong pina-deliver, wala akong pera pambayad." "Ah, hindi po, may nagpadala po." Tinanong ko, "Bayad na po ba yung delivery fee?" Wala talagang pera. "Yes po, ma'am." Ayan. Tapos pagdating ko, isang malaking box. Sabi ko, Uh-huh. "Kanino naman galing?" Anonymous. Binuksan ko, alam niyo po yung nasa loob, Ano? grocery. Tas Wow. may malaking Frosty na may bread, may milk, lahat. Narinig ka Ay, ang actually ni daming Lord. oo, grabe 'di ba po? Amen. Grabe. So, yun yung naranasan ko na kahit Dubai kid ganyan, pinaranas pa rin sa'kin ni Lord to live by faith. And dahil wala Yeah. akong trabaho, volunteer ako yan, lagi akong available sa church because I love being in church, I love serving, I love youth Wow. ministry. Then I didn't realize that our pastor was already observing ganyan, and only a few months later, he said, "I see the call of God in my life," and asked me to be their youth and young adult staff. So yun po yung Oh. story ko, and then so it wasn't my parents where I started my call in Oh, I ministry. see. It was in a different church po na they saw the Oh. call of God in my life. And Mm. ayun naman, dun po yung process ni Lord. Ang dami ring process na tanggapin yung call na yun. Takot po ako mag-public speaking because Amen. na-bully po ako. Takot ako. Wag mo ako po yung kaklase na ako nagagawa ng research, ako nagagawa ng PowerPoint presentations. Wag mo lang akong Wag ka lang don't let me patayuin. speak anymore. Tapos naalala ko, Oh, first time really? ako tinanong ng pastor. Opo, hindi po ako nag-video. First time po ako pinatayo ng pastor namin. 2 minutes lang, welcoming lang ng church. Tapos ipag-pray sila after, tapos worship na. Grabe, iyak ko. Inabisado ko pa. Yung sasabihin ko. Tapos, natapos. Pagbaba ko sa pulpito, sabi ko, "You are not calling me to do this. There's no way you're calling me to do this." And I wrestled with God with my call. Oh. Pero mapapansin mo kung saan ka i-lead ni Lord, it's really where your faith will be stretched and you have to die to Yes. yourself. Praise God. So, At talagang makikita mo that you are favored, no? Favored by God. amen. Tapos ang napuntahan mo Amen. pang church is favored church. Tama ba ako? Favorite church, yes po, favorite church. Glory to God. Oh, Oh, I'm 'di so ba? grateful for You're them. so Kasi sabi ni favored. Lord, yes, sabi ni Lord na na training ground ko ang Manila. Yun pala yun. Pero, hindi ko yan pinlano. Yeah. Nilakaran ko ng bawat step. Sabi ni God, punta ka dito. Okay, go. Punta ka dyan. Okay, go. Tapos, lo and behold, ito na po. Living by faith po talaga. Yeah. So, yung mga kabataan dyan, actually, kahit yung mga kahini na pinagpe-pray ko, Lord, what is it that you want to share to the people dito sa DLS? And I felt uh, the care of God towards those in their almost 60s.
yung mga parang magre-retire stage na, ay gusto ko lang kayong i-encourage na hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ninyo. Iniisip niyo, Nag-uumpisa God, pa what's lang. next? Nag-uumpisa pa lang. Parang, God, what's next? Hindi ko alam. Tapos naman na pag-aralan ng anak ko, nagsaserve naman kami sa inyo. What's next? I wanna assure you that your reward will be great. But what's next? It will be different, but it would be an adventure, just like how it was when you were young. Mm. Mhm. So, what made you decide na iwanan yung ministry mo sa Pilipinas at bumalik ka diyan sa UAE? Word lang din po ni Lord. Kasi Oh. I love the community I was in. Like, I would give them the best honor kasi they really deserve it. I enjoyed my time in the Philippines. Maayos po yung mga ministries na hinawakan ko dun. Alive po sila, ganyan. And God was doing great things. Pero God said ko, one day God said, bumalik ka sa UAE. Hindi ko, bakit? No? May buhay naman ako dito, may aso ako sa Pilipinas, may kotse, may ganyan. And established na po ang buhay ko doon. Sabi ni Lord, don't you forget that I called you to nation. Sabi ko, Lord, pwede mo naman ako naging sa nation through this house, through this family, through this. Sabi ni Lord ko. And I remember my Vivo that time. Kaya importante mag-Vivo. So, baka ma-miss out yung sabi ni Lord sa araw na yun. Vivo ko ng Judges 6. Sabi niya, kausap niya si Gideon. Sabi, Gideon 6. Judges 6, not Gideon 6. Sorry, Judges 6. Sabi ni Lord, go with the strength that you have. I'm not the one sending you. So, Yeah, not amen. knowing why, I moved to the Philippines. This was just last year. So, I'm actually in the middle of living by faith. And even as I'm saying now, parang, no, na-encourage din ba ako? Parang, hindi talaga ako kababayaan. Mm-mm. Amen. Oo. So, yes. So, um, yeah, so I went to the Philippines. I went back to the UAE. Ang akala ko nun, sabi ko pa agad, kailangan mag-make sense kung ba't ako, o sige, gusto ko mag-master. So, mag-ipon ako, magtatrabaho ako sa UAE, maximum 2 years and I'm gonna leave. 2 years stay lang ako, bye, ganyan. Pero, nung dinala ako ni Lord, very quickly ko na-realize na just as much as He wanted me to be effective in ministry, He also cared for the things that mattered to me, which was my family. Amen. Amen. So, yung mga stuff na pinagdaanan ko ng bata ako, God had given me the opportunity to deal with it safe front with my family. Kasi bumalik ako eh. I was living alone since I was 16. Then bumalik ako 27 years old. 10 years din ako hindi kasama pamilya ko, ang Hmm. parents. So ngayon biglang kailangan ko maging anak ulit pa. Yeah. And lahat ng mga problema, lahat ng mga pinag-awayan, kung ano-ano na-deal ni Lord while I was home. And so, sometimes din pala, yung effectivity natin sa ministry, it doesn't look the same every time. For Mhm. me, being fruitful in my season was to stay with my family, to be still, and to allow God to do the heart surgeries, yung mga ganyan, yung healing process ni Lord, may kasama palang ganito. So yun, tapos po, alam niyo po ba, muntik na po magka-cardiac arrest ang kapatid ko. So last year po. Oh. So, for us kasi, parang kapag apply ka ng visa, kailangan mag-medical test. Exam, yeah. Yung medical test, mag-exam po. During that time, umuubo po ako. Nung galing po ako sa Georgia, bumalik ako, umuubo. Sabi ng tatay ko, magpa-check up na tayo, may promo doon. Punta tayo doon. Parang yung promo, full body check-up, 150 tests, something like that, for 99 dirham. So, mga 1,600 pesos. Punta kami. Hatid ako ng tato ko. Sabi ko, pa, check na natin yung sugar mo. Ipatest na rin natin kayo. Since wala naman kayong gagawin. So, kaming dalawa yung nagpa-check up. Pero it was in that check-up na nakita na may anomaly sa pagtibok ng puso ng tatay ko. Oh. Sabi nung
sabi ng doktor dun, magpa-appointment ka na sa cardio ASAP. So, nung napa-check po siya sa cardio, na nalaman, nakita ko, 4 of his major arteries were blocked, 90+% po. The nurses said he was a sitting time. And hindi ko ba, kita mo lang, kung hindi ako sumunod sa Lord, di ko alam, Yeah. I wouldn't have, so nakita ng maaga, and that is such a blessing, that's such a big Amen. blessing na nakita ng maaga. Kasi usually talagang, sorry po yung trigger mo sila, pero biglaan yun po, di ba? Na Yeah. magkaka-heart attack, ganyan. So yung dad ko, just at the right time, God protected him, he had the surgery just at the right time. So nag-100 last week pa. So, ayun, it was last year. So, siguro yung time na nag-preach yung tatay ko, okay na siya. In the process of, na Mhm. siya, healing na siya. Yeah, amen. So, ang maganda talaga dun, kasi ikaw mismo, no? Ikaw mismo nakakarinig. Oo, Yes, talagang ginagawa mo rin naman yung kung ano yung narinig mo. 'Di ba? yes, tama po kayo. It's one thing to hear the word. I think that's in James 1. One thing to hear the word and another thing to do it. Kasi Mm. God loves to talk to us. He will always speak. But ang problema lagi is our ability to listen to Him. Ano ba itong yung mga walls ba? Sin. O pag ginagawa natin yung gusto natin, it doesn't have to be a lifestyle of sin. Pero we sometimes like to be in control. We don't want to hear what God has to say. O distractions. Ngayon, all the more. Phone. Sino dito? Comment nyo kung distracted kayo sa phone nyo. Comment nyo nga dyan kung unang-una yung binubuksan yung phone nyo. Ako, struggle ako dyan. Pero ang dami-dami nakakuha ng attention. Pero, Yeah. yun. Pero God loves to talk. And when He speaks, best do what He says. Kasi tayo rin ang mawawala. Tayo rin makakamiss out sa plano ng Diyos kung di natin to pala. Praise God. Naalala ko po kasi one time, prayer and fasting, I just went to prayer. And I found out na po na I got cheated on. And this was 2 weeks before the pandemic. So we had to run a youth ministry while I was nagdadalang happy. Tama po ba? Broken hearted. Ganyan. And then I remember being on the floor, crying out to God and saying, my life is for you. I offer you my life and I will serve you until my final breath. The rest of my life is Amen. yours. Do what you have to do. And I didn't realize that prayer was a scary prayer. God really did what he had to do. So, yun po. Until now, serving the I faith. Ngayon po, sa UAE, I'm currently pastoring together with my parents sa church na kinalakihan ko. Yung church na tinataguan ko po. Ngayon, nandito na po. Ngayon di ka na makakatago. Hindi na makakatago. Dito talaga. Alam kong kinala ko nila dito. Amen. Opo, walking in obedience po tayo. Amen. Galing naman. Pero ikaw bilang full-time pastor na rin ano? Ano yung gusto mong tularan sa magulang mo na nakikita mo because they are walking in living faith? Ano yung gusto mong I tularan? think po, one of the things na I've noticed about my parents, the heart to shepherd people well. So, ang pagpapastor, hindi lang yan kung kagalingan ka mag-preach, sige, okay. Pero yung pag in-entrust sa'yo ni Lord ang mga tupa, pag in-entrust sa'yo ni Lord ang tupa, better make sure you take good care of them. So, yun po yung natututunan sa parents ko. Kasi, growing up po, mahirap po mag-alaga ng mga OFW. Oh yeah, Kasi, oo. tayo lang kami lang po yung pamilya po talaga nila. Kami lang po Transient sila no? emergency Transient. po. Yes. Yes. So, emergency contact kami. So, kunyari, pag may nakulong, tatay ko, unang-una yan, pupunta sa nakulungan. O kunyari, na hospital, ganyan, pupunta. So, yun po yung ngayon, yung natututunan ko po.
seeing them up close. Siguro yung mga pinag-uusapan namin sa table pagkakain, puro mga ministry talks as well. Mm. Mga tao rin po na inaalagaan. Siguro another thing po na gusto ko pong tutunan sa parents, faithfulness po nila. They have grit and resilience po pagdating sa discourage. Kasi Oh, kikita ko nag-discourage din sila pero may resilience ba? Pagdating sa, ah, pagdating sa ministry po, pagdating sa pag-obey kay Lord. Kasi may mga desires sila na kailangan na pinako na nila sa Diyos. Yung mga desires nila, they really had to die to themselves because God called. So, that I think that's one thing I want to learn. To have resilience in ministry. To do amen. things despite mga nafe-feel ko. Lalo na bata pa ako. Parang, "Oh Lord, I can do this, I can do that, I can whatever man." Mm. Wow, praise God. Iba pa rin pag nag-o-obey Oo, ka. walang takbuhan na, tuloy-tuloy na 'yan, Bea. Kasi po kung magdagtakboy mas mapapahaba lang yung proseso. Tama, Go na tanggapin na yan. lang, yeah. Tanggapin na lang. Totoo po. Ayan, praise Opo. God. Ang galing Praise talaga God po. ng pagpapalaki sa'yo ng iyong magulang 'no? Talagang Dahil sa God. nahubog sa salita ng Panginoon, pati siyempre yung character natin ano, yun yung sinasabi mo kanina na inaayos ng Panginoon, dumaan sa proseso ano, pero naging kagamit-gamit sa Diyos, amen? Dahil sa God. Mm. And hindi lang yan para sa akin, pero para sa lahat din po na when you prepare to give your life to God, may sanctification process din. Yung pinasok din yung call ni Lord, Yeah. it's a good life. It's a fulfilling life. Not an easy one. Fulfilling one. Mm. Mm. Ngayong naranasan mo na binago ka na talaga ng Panginoon at ikaw ay Mm. lumalakad sa kanya ano, ano yung realization mo? Realization mo na puwede mong ibahagi sa ating mga viewers na nanghihina yung pananampalataya dahil sa mga nararanasan na challenges sa buhay. Ano yung puwede mong ibahagi sa kanila? Napaka-simple lang po. If you are feeling weary, you're feeling worried or anxious, the word of God is alive. Alam Amen. niyo po, may mga seasons ako even until now. Panghawakan ko lang talaga yung salita at sapat. And I can see that it's changing me on the inside. Shepherd talaga. Shepherd po Amen. talaga. So, panghawakan yung ang word ni Lord, buhay na buhay ito. At it speaks to us, it transforms us as well, but also come to Him, come to Jesus, run Amen. after the presence of God. Kasi I think one thing na realize ko when it comes to God's presence, thank God for Jesus. Diba po? Sa ginawa ni Jesus, Amen. because of what Jesus has done, we now have access to presence. Hindi lang sa church, hindi lang sa church na establishment, pero kahit saan ka magpunta, it can be holy ground. So I had special moments encountering the presence of God in my bathroom, sa jeepney, habang naglalakad sa Makati pauwi. Kung saan-saan pa, yun yung Amen. mga moments. Wow, na-experience ko si Lord kahit di magbago ang buhay, di magbago yung sitwasyon. So, ayun. Kasi pwede naman natin sabihin i-trust si Lord, pero mas magandang mag-trust kung kilala mo kung sino yung tina-trust. So, magbasa ng Amen. Biblia, panghawakan ng word ni Lord, and run after the presence. Yun po yung sasabi ko sa lahat. Kasi di naman Amen. madali ang buhay na, diba, the life of faith is not easy. Really not True. easy. Even now, I'm walking by faith. It's really not easy not knowing. Hmm. Pero God is faithful. Yeah. So, ayun Amen. po. Yun Salamat po ang sa mapapayo Diyos. ko po. Pero Mm. ano yung ano, naranasan mong himala ano, na hindi talaga ginawa ng tao sa'yo kundi talagang alam mo dahil sa faith mo sa Panginoon nangyari sa buhay mo? Ano yung, kabuuan ano ng iyong paglilingkod na talagang alam mong ang Diyos ang may gawa nito sa iyo? Madami po akong mga testimonies when it comes to that. Pero yung provision po talaga ni Lord, yung sasabi ko na
Hindi talaga yan kahit kanino lang or kahit saan nag-a-access. Nagpo-provide po talaga sa Lord kapag nag-o-obey. Provider, yeah. So, provider po. Provider. Even now, when, like, sobrang dami kong beses, hindi ko pag sasabi kahit kanino. Wala na ganito, ganyan. Pero biglang God will just provide. So, yun po. Sabi ko talaga siya ang siya ang greatest provider. Hindi po niya talaga papabayaan. Pati kung willing tayo na magpa-heal kay Lord, so yun po siguro yung sasabi ko na hindi gawa ng tao, yung deep healing na nangyari sa heart ko. Amen. Not Oo. just the cheating thing, but everything that I had to go through in high school, all of the bad foundations, si Lord po talaga natayos. And He is still working until Yes. now. So, kung nakikinig kayo at meron kayong mga pinagdaanan ng trauma or masasakit na mga salita na merong mga masakit na salita na binitawan sa inyo, hindi nyo nga napapansin na yun na rin yung perspective mo towards yourself. Kung ano-ano na napakalalim ba. Isipin mo na imposible na healing ni Lord. Healing ni Lord hindi lang physical. Kasama ang mental health natin, kasama ang puso natin. Kasi na ba? Kasama yan. So, kapag willing tayo i-address yung mga issues na yun at to take ownership kasi yung mga nangyari sa atin sa past, hindi ba natin ginusto, hindi man natin kasalanan. Pero yung future natin, that's up to us. So, responsibilidad natin to take ownership ang healing. When I did that, ako talaga, inayos ni Lord. God put things in order in me and Amen. healed the things that I had to heal. So, totoo po yung Romans 8:28. In all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His will. All things will work together. Amen. So, Salamat talaga sa Diyos, ano? Talagang ang faith kasi naniniwala ka na mangyayari yung mga bagay na yung inaasahan, ano? Na talagang you must hold on, ano? At saka naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita, katulad ni Noah, no? Na sinabi ng Diyos na gumawa ka ng arka, no? Pero hindi niya alam ano yun, bakit siya pinagagawa, no? Ng arka. Pero ang Joy, importante doon, sumunod siya. Sumunod siya. yeah. I mean, kung ikaw si Noah, weird ka, di ba? Mm. Bakit ka gagawa ng ark? Wala namang ulan. Yun, So, oo. sa buhay natin, may mga ganyan rin po na parang hindi nagme-make sense. Yeah, Pero oo. we're called to live by faith and God is looking for people who will trust Him 100%. Amen, amen. Talagang Yan po. panghawakan lang natin talaga yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi Amen. yun ang magdadala sa atin eh. Yun ang magpapalakas sa atin. No? Amen po. Katulad ni yung faith ni Abraham, no? Makikita natin na baog si Sarah, no? At ang tanda na ni Abraham, pero sila'y nagkaanak pa rin, ano? Imposible, pero ang Diyos kaya-kaya Imposible. gawin. Yes. And so kung meron man kayong mga imposibleng sitwasyon, sino ba ang Diyos? Yeah. Tanungin niyo yung sarili niyo, sino ba ang Diyos natin? Diba? Don't allow the anxiety to take over. Sure, realidad ng buhay. Kita naman yan ni Lord. Pero sino ang Diyos natin? Yan lagi yung tinatanong ko sa sarili. Kaya-kaya. Kailangan talagang yan katulad mo yung nag-manifest kasi sa yung yung obedience mo sa Lord at nakakarinig ka. Ginagawa mo yung gustong Opo. ipagawa sa ng Panginoon. Kaya naman talaga namang dinala ka niya sa nations, nations. Praise God. Opo. Ay, gusto ko lang po sabihin, just being real, obedience is not cute or easy. Ang dami pong sipa, ang dami pong wrestling, ang dami pong iyang. Pero, submit pa rin kay Lord. Opo. Amen. Diba? Submit pa rin po talaga kay Lord. Alam niyo po, ano rin po yan, pagdating sa faith, hindi lang naman yung mga malalaking bagay, mga maliliit kasi alam niyo,
I think one thing I want to realize is, even for me, I'm in the Middle East, I'm in a Muslim country, pero hungry ang mga tao for the things of God. So have faith. When you reach out to people, have faith. Laking bagay ng faith natin. Naalala ko nung is last week lang po. Meron yung one of our youth leaders, and kasama ko rin sa life group. Yung kaibigan niya sa work, biglang basically may problema sa puso. Dinala kaagad sa hospital, and umulan sa Dubai during that time. So, Amen. kailangan nilang, walang elevator, di magana. Kailangan niya maglakad. Yung tao na may problema sa puso, kailangan maglakad pababa. Tapos, maglakad sa baha. Tapos, ang habang story, pero nung dumating na siya sa hospital, multiple cardiac arrest. Nasabihan na yung pamilya sa Pilipinas. Ano talaga yun namin, give them a heads up yung sabi. Tapos, 10% na lang daw, nasa ICU na siya. Like, ICU na, comatose na, 10% na lang yung chance na mabuhay. That Oh. day, I felt in my spirit, sabi ko sa friend ko, lay your hands on her and just say the simplest prayer. In the name of Jesus, I speak healing over your body. Amen. Hindi kailangan, si Lord, hindi yan naghahanap ng flowery words, ng poetry, ng magandang prayer. Faith ang hinahanap ni Lord. Be specific, Amen. pero faith ang hahanapin ni Lord. So, ginawa niya. Kaya, gusto ko pakita yung picture. Ay, bawal pala. Online pala to. Pero, 2 days ago, sinendan ako ng picture ni Nicole na buhay siya, awake, at Glory to God. matatanggal na siya sa ICU. Amen. Glory to God. At Amen. after nun, for sure, dadalhin namin siya sa church. Hindi ko siya believer pa. Dalhin namin siya sa church. Praise God. And Maniniwala kahit na yun. for sure. So gusto ko lang pong i-remind lahat, i-encourage na yung faith, hindi lang yan para sa next season sa buhay mo. Have faith now. Use your time kung saan ka mo. Ayaw mo na sa trabaho mo. Baka may pinapagawa pa sa'yo sa Lord dyan. Amen. Diba? Kung nahihirapan ka, ipalaki yung mga anak mo ng mga teenagers, nako, ano kaya pinaturo sa'yo ng Lord? Baka God's calling you to pray even more, to stand in the gap for the Amen. teenagers. Lahat ng seasons, we're called to go by faith. So, God, yeah. Dahil alam natin, no, sa ating pananampalataya, pananalig, mayroon talagang idideposito ang Panginoon sa iyo, mayroong reward sa iyo ang Panginoon, 'di ba? Basahin ko lang, Bea, no, sa Mark 16:17. Sinabi dito, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan, yung power to perform miracles. Amen. Katulad ng ginawa mo, no? Amen. Sa pangalan ko, Ay, hindi. magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sa 18, sila hindi maaano, dumampot man sila ng ahas o uminom ng lason. Meaning, meron talagang protection, At gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang mga kamay. Amen! Nangyari talaga yan, Bea, sa iyo. Amen. Praise Amen. God! Ano po Talaga. yan? Amen. Talagang mabuti po ang Diyos. Kasi Amen. alam niyo po, hindi po ako yung nag-lay hands. Tinawagan ko lang yung kaibigan ko. Sabihin ko, uy, i-lay hands mo. Praise Siya. God. So ngayon, na-stir up yung faith ko, na-stir up yung faith Yes. niya. Oo. And for sure, na-impact, laki rin ang impact dun sa gumaling. Yung Wow. faith natin hindi lang para sa atin, pero sa mga tao sa paligid natin. Kasi people Amen. need faith. Yes. Praise Mhm. God. So, naniniwala talaga tayo na as we walk, no, by faith, nakikita natin na sasamahan tayo ng tanda at kababalaghan ng Panginoon. Yung power niya, no, Amen. ibibigay yan sa iyo eh. Kasi sa Kanya ka naniniwala. Amen? Amen. Totoo po yun. Oo, Opo. talagang nakakatuwa kasi nagmamanifest sa buhay mo, no? Yung faith na yan, yung living faith na yan ng Panginoon. No, Glory talagang to God po. yes, talagang kitang-kita sa mukha mo, sa ngiti mo, na masaya kang naglilingkod, di ba?
Opo, exciting ang buhay. Hindi madali Yeah, pero praise exciting. God. Kaya ngayon, Bea, meron kaming ipapakita sa'yo na babati sa'yo. Ayan, saglit lang. Pero basahin ko muna yung Sige mga po. nagko-comment sa'yo. If you obey God, God is faithful. Yan, totoo yan. Amen. Totoo po. Amen. Sabi yan ni Norma Sales. Sabi ni Laarni Salud, Amen. Our decision Mhm. to obey God make us different from this world. Totoo yan. Amen, Set di ba? apart. Aha. Oo. Yan ang Mm. nakikita nila sa'yo na talagang kitang-kita, no? Sa ginagawa Mhm. mo, sa paglakad mo. Wow, Yes. kagamit-gamit talaga ang buhay mo. Sa bata mong edad na yan, ha? Praise God. Ano pang andyan? Ayan. Buksan ko nga po yung link. Gusto ko po makita yung mga comment. Oo. Sige, sige. Buksan mo. At panoorin mo na rin, no? Sige po. Yung babati sa'yo. Uy, wow! Ang dami. Oo. Ang dami Praise pala God. po na, hello everyone. Hello, Miss Wen. Miss Aha. Lea. Aha. Yeah. Ang daming Hello po, nanonood. Pastor Dong. Hello, Miss Letty. Naka-shout out na rin. Sige, panoorin natin yung babati sa'yo. Sige po. Hi, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po pala si Pastor Philip Jan Zamora at ito naman po ang aking buting asawa na si Pastora Bernadette Zamora, and we are so blessed na makapagbigay ng mensahe para sa aming mabuting pastora na si Pastora Bea Ricaprente. Amen. Pastora Bea Ricafrente, nakilala namin siya since 2011 dito sa Abu Dhabi, before All for Christ Church Abu Dhabi ang tawag. Hi, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po pala si Pastor Philip Jan Zamora at ito naman po ang aking buting asawa na si Pastora Bernadette Zamora, and we are so blessed na makapagbigay ng mensahe para sa aming mabuting pastora na si Pastora Bea Ricaprente. Amen. Pastora Bea Ricafrente, nakilala namin siya since 2011 dito sa Abu Dhabi, before All for Christ Church Abu Dhabi ang tawag doon. And nakita namin kung paano siya lumago spiritually at her very young age na nagsuserve siya sa church, tumatayo siya. Nakita namin yung passion niya in serving God kasama ng kanyang buong pamilya. And we are really blessed every time na tatayo siya sa harapan na the presence of God. We really felt the double portion of anointing every time she speaks, she shared the word of God. So, Pas Bea, we are so blessed sa buhay mo at sa buong family niyo. Amen. At tulad nga sinabi ni Pastor Bernadette is nakita namin talaga yung pagyakap niya sa pagtawag ng Panginoon at yung kanyang paglakad din kung paano lumakad yung kanyang mga magulang na si Pastor Willie at Pastora Sheila. And she really embraced yung pagsishare ng salita ng Panginoon regardless kung saan man sila dalhin. Kaya Pastora Bea, God bless you more, and alam namin na there is still a bigger and better o maaring ang biggest and best thing na plan ang Panginoon sa iyo, at marami pang kaluluwa na madadala sa langit dahil sa paggamit sa iyo ng Panginoon. God bless you. Magandang buhay po. Pastor Willie Ricafrente po ito ng All for Christ Church International dito po base sa UAE. Isa po sa pagpapala na tinatanggap ng isang manggagawa ng Diyos ay yung maipasa ang kanyang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos sa kanyang mga anak. At tunay po, hindi po mapapalitan ito ng kahit na ano. One of the fulfillment of our lives is when we pass our faith to our children. Si Bea po ay ang aking bunsong anak at siya po ngayon ay isa na rin pong servant leader o pastor, and napakaganda po ng kanyang ministry na pinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. She has a heart
for the youth and the next generation. Nakakatuwa po sapagkat sabi nga po, double anointing ang naipapasa natin sa mga anak natin na sumusunod sa ating mga yapak. Si Bea po, ang aking bunso, ay she's so dear to us. Napakalaki po ng party niya po sa ACCI family. She was trained by the Lord to handle particularly not only Filipinos but also the multinationals. Marami po ang nagagawa niya sa natulong upang mabigyan ng fresh touch ng fresh touch po sa ministry ng ACCI. At a young age, she already have had experience with the Lord. So maraming pong salamat sa pagkakataon na siya po ay makakapagbahagi sa inyo, no, ng mga natutulan niya sa ating Panginoon. So maraming pong salamat. At Bea, maraming salamat and binigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Your mommy and I are so proud of you, and your Kuya Anjo is so proud of you. And ACCI is proud of you. And I know Favor Church also, and the churches where you have served before is also proud of you. And most especially, Jesus is proud of you. May you continue to grow in love with God. May you continue to bear fruit in all the seasons of your life. Dito lang kami, and I'm sure you also have experienced the love of Jesus. And He's a God who will never leave us nor forsake us. So God bless you. God bless you with a bright future. Maraming salamat. We love you, anak. God bless you. God. Ano masasabi mo, Bea? Sa mga nagmamahal sa'yo. Na-touch naman po ako doon. Na-caught off guard ako doon. Hindi ko na-expect. Lost words Thank ba? you so much. Thank you so much. I feel so blessed. Thank you so much. Sabi nga ni Pastora May, legacy of continuation. Yeah. Grabe, no? Grabe yung ginagawa ng Oh, I fascinate. Okay. Kaya naman ngayon, Bea, pwede naming ibigay sa iyo ang floor ng around mga 10 minutes, no? To share about faith. Ano nga ba ang faith sa iyo? Yes po. I want to go back into, there's a verse in the Bible. It's in Genesis 15. During this time, it was God speaking to Abraham. Abraham pa that time, provision. Sabi niya, do not be afraid, Abraham. I'm your shield and your very great reward. Sabi ni Abraham that time, what can you give me since I remain childless? So yung time na, nag-promise the Lord sa kanya na malaki yung descendants niya, di ba? As numerous as the grains of the sand and the stars. And yet Abraham said, what can you give me? I remain childless. Like what we said kanina na, yung mga impossibility natin. Pero pag sinabi ni Lord, gagawin ko niya talaga. And I wanna encourage everyone. Genesis 15 verse 6. Sabi doon, Abraham believed the Lord. He believed the Lord and he credited it to him as righteousness. And so I want to encourage everybody here na, just like what we said kanina, na there are a lot of impossibilities. Of course, there has to be impossibilities for tumatalon na, sorry. Of course, there are impossibilities in our lives because the only way for us to get through it has to be God. The only way for the impossible to be made possible is through the supernatural, which is God. And could we allow our lives to be the landing strip of God's will?
And God's calling us to be faithful. God's calling us to go by faith. Yun nga, kasi parang, naalala ko nun, di ko na-realize. Pero, yun talaga yung, parang yung environment na pinalaki kami ng parents ko, kaming dalawa ni Kuya Anjo. Na kahit ano man nangyari sa buhay namin, ay madami. Um, pero because pinalaki kami ng magulang namin, may takot sa Diyos at may faith, um, mas mas naging at peace kami sa buhay sa bawat season na pinagdadaanan namin. So, encourage ko lang sa inyo na yung faith nyo will really impact the next generations to come. Kahit kung teenager ka, high schooler ka pa, college ka, kahit young adult ka, o magulang ka, when you have the faith, talaga it will really be passed on to the next generations. And so it will impact not just you, the generations to come. And so just like what God had promised Abraham, He would do the same for you. But He is your great shield and your very great one. So encourage ko lang kayo to live by faith and not by sight. To trust God with all of your heart beyond what you can understand. Kasi if you put God in a box or yung things that we can quantify as human beings, we can't do that when it comes to God. He always has a supernatural meaning na hindi natin makikita sa loob ng box. So, trust in Him, believe in Him, and see what He's gonna do through that seed of faith that you have. Amen po ba? So, kaya gusto ko lang i-encourage kayo. Yung faith, pinreach ko po ito last week, pero it was also about faith actually. Pero I remember sharing that God's faithfulness goes beyond our circumstances. It goes beyond our timelines. It goes beyond our emotions. It goes beyond our plans. God's faithfulness. Of course, faithfulness na eh. Kaya, faithful si Lord. Hindi na yan mababago. May integridad si Lord. He cannot go out of that. Whoever, kung ano man yung character niya, yun na talaga siya. And so He goes beyond our circumstances, timelines, and emotions. And that kahit naghihintay tayo ngayon, kung ano man yun ang hintay natin, na we have full access to the promiser. So while we're living by faith, we have full access to the presence of the Lord. And so even if you are waiting on the Lord for those certain things, always remember that the promiser is better. Promiser is greater. He is better. He is absolutely. So kahit mahirap ang buhay, kung ang araw-araw naman makikita mo ang kamay ng Lord, at makikita mo, okay, I encountered God during this time. Kumausap sa akin si Lord. Yan ang living by faith. Yung pang araw-araw. So, araw-araw. So, just like what God said to Abraham, balikan natin, Genesis, kung may Bible for you, buksan niyo, Genesis 15, okay? Sabi ni, so ang daming mga sinabi sa Abraham, pero ganito, pero ganyan, hindi mo ako binigyan ng anak, paano ko magkakaroon ng paano makufulfill yung promise ko? Ang sabi ni Lord, look out, look out. Look up at the sky and count the stars. If indeed you can count them, so shall your offspring. So I want to encourage you to look up. And the way to look up is to fix your eye on the author and the perfecter of our faith. Fix your eyes just like, Lord, look up, not look down. Minsan sobrang engrossed na tayo, fixated na tayo sa isang bagay na pinipipay natin na hindi pa nangyayari. Nakalimutan na natin tumingin sa taas at makita yung ginagawa ni Lord. So don't forget to look up. That's a call to action. I believe in my heart that everyone who's watching right now, you are called to look up. God is calling you, anak, tumingin ka sa akin. Hindi mo makuha yung answer sa phone. Tumingin ka lang sa akin. It means getting a heavenly perspective from God. It means going beyond how you feel and what you feel. Just begin to look. Naniniwala ako na walang imposible kayo. And the last one is this, believe. Abraham believed the Lord and He credited to him as righteousness. God is looking for. He shows that He's looking for people
you would have faith, you would trust Him. Dun kasi dadalo yung anointing, dun yung dadalo yung miracles. Yung pinag-usapan natin kayo. Dun dadalo sa faith natin. And if you get a revelation of this, destinies are hinged on our faith. Breakthroughs are hinged on our faith. We don't wanna be the one to stop that, diba? Ayaw natin na tayo yung mag-stop. Makita yung kamay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa paligid natin. Kasi wala tayong faith. So, ayun, have faith. We're called to have faith. Everything else, responsibilidad na yun. Okay? So, don't forget to look up and believe. Yun lang po yung masishare ko. Kasi ang faith yung pinaka ultimato na currency ng langit. Kung Amen. dito ang bayaran natin pera, kay Lord faith. Upside down ang heaven. Faith yan. Amen. Faith ang hinahanap ng Lord. And He will not take pleasure in children who do not believe in Him. And so, Amen. okay. Wow, salamat, Yun Bea. lang po. Talaga naman, na-empower mo kami ngayong hapon na ito. Kaya nga sabi ni Bayona, no, ni JB Campoy, don't forget to look up. Fix your eyes to the Amen. Lord. Wow, sabi naman ni Rose Amen. Campoy, Amen. Amen. Walang imposible Amen. sa Lord, di ba? Amen. Thank you Opo. talaga, Opo. Bea, sa buhay mo for No sharing worries. about Yes living po. faith na talagang nilakaran mo, no? Na talagang nanangan ka sa promises of God na hindi Mhm. ito yung lahat ng promises niya, hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Hindi babalik Amen. sa kanya ang mga promises na yan na walang mangyayari, no? Lahat ipangyayari niya sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo Amen. bibiguin. Yan yung faith. Hindi niya tayo bibiguin, ano? Lahat ng plano sa atin ng Panginoon ay mangyayari yan. In His time. Amen po. In In His His perfect time. timing. Yeah. Yes Kaya, po. Can kaya, I pray for people? I just felt led to pray for the ones who are watching. Okay lang po ba yan? sige, yeah. I will give you the floor, Sige. please. Yes po, sige. Kung nakikinig ka ngayon at meron kayong mga bagay na question nyo pa, they're just asking God, God still love, or God bakit? And I just felt led to pray for yung condition ng puso natin. Whether nawawalan na kayo ng lakas na maniwala kay Lord, ganyan. I just want to pray for you right now. So if that's you, you're a lot of questions. O ba yun? Comment nyo nga, yes, ako yun. Ako may mga questions ako. Pag-pray, let me pray for you. Okay? Lord, thank you so much, God, because you are the author and perfecter of our faith. Lord, hindi mo po kami pababayaan. God, I pray for every single person listening now and even yung mga makikinig pa later on na hindi real time, whether they're watching on YouTube or sa Facebook. God, we pray that you would minister to them, Lord. I pray, Father, that you would stir up their hearts with greater faith to believe that you are a good Father, that you are who you say you are, Lord. I pray, Father, that you would give us the strength and the amazing grace to walk by faith and not by sight. Lord, na tugunin, Lord, yung mga tungkulong namin, Lord, to stay on track, to be faithful, Lord, sa mga pinapagawa mo. Bigyan mo ka na ng greater faith, Lord, to look up at everything in heavenly perspective, Lord, para naman makita po namin ang kamay ninyo sa lahat ng pinagdadaanan mo. At I pray, Father, for those na nawawalan ng lakas. I pray, Father, that you would show them your manifest presence, even right now as we pray. Lord, reveal yourself to them, God. If there's anyone here na makikinig na hindi pa kayo kalala, wala pang relationship with you, Jesus, I just pray, Father, wherever they're at, that they would encounter your manifest presence, that they would realize how much we love you. And that we're not just trusting kung sino-sino man ang hindi kami nagtatrust sa Diyos na nasa taas, gamitin niyo lang sa amin. We're trusting a God who is concerned about us, who intimately knows what's going on in our life, and who loves us so much, who is personal. And so I pray for everybody, Lord, we're saying, God, now, still trust
We still trust you, we're still holding on to you. At kahit anong mangyari sa buhay, Lord, I pray, Father, for peace, confidence, all understanding, God, for joy. Lord, bring back the joy of their salvation and still trust in you. We love you, God, and we commit everything to you, Lord. Kung meron mang mga bagay na ginagawa ang kaaway sa mga buhay ng bawat isa, Lord, lalo na sa mga mind po nila, I rebuke the work of the enemy, and I declare now that our minds will not be the enemy's plague, and it will be a space where the voice of God will come in. Lord, we love you, Lord, so much, and we trust to you. Everything in our life, we commit our lives to you in Jesus' name. Amen. Praise God. Ikaw rin, Bea, no? Ipapanalangin ka rin namin. Hallelujah. Panginoon, salamat sa buhay ni Bea, Panginoon. Hallelujah. Saan mo man siya dadalhin, O God. I-guide mo ang kanyang mga paa. Samahan mo na iyong banal na espiritu, Panginoon. Favor upon favor, Lord, ang mararanasan niya, O God. Dahil, Lord, dahil dyan sa faith, Lord, na pinanghahawakan niya, Panginoon. Lalo mo pa itong palalalimin, pataasin, palawakin, O God, at gagamitin mo pa siya sa ubasan mo, Panginoon, ng punong-puno, Panginoon, ng pag-asa, Lord, galing sa iyo. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo siya, O God, at ang churches nila, Panginoon, pagpalain mo. Ganon din kanyang daddy, kanyang mommy, at kanyang kapatid, Panginoon. Bless them all, O God. Maraming salamat in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Kaya Bea, thank you so much. In behalf of Pastor Dong and Pastora May, talagang nagpapasalamat kami sa iyo na naging guest ka namin, nag-share ka na. Thank you po for inviting me. Powerful sharing. Thank you so much. God bless you. God bless rin po. At salamat syempre sa mga tumutok, sa mga nakinig, nanood. Maraming pong salamat. Pwede rin yung i-replay yan. Maraming pong salamat. God bless you. Rose, Tina, Letty, Clefton, God bless you. And Norma, thank you so much for watching. Letty, thank you so much. God bless everyone. Bye, bye.